Designated survivor, a signal of change. VP Sara Duterte's recent declaration of appointing herself as designated survivor has sent ripples through the political landscape, striking fear into the hearts of those who cling desperately to President Marcos Jr.'s tenure. This anxiety is particularly palpable among individuals and groups whose loyalty to Marcos has been bought with promises of political and monetary gains. They fear the collapse of their carefully constructed empire should the current administration falter. Really? So, para bang pinalalabas ninyo na masyado namin siniseryoso? Siniseryoso namin kasi hindi nang dahil sa natatakot na mapalitan ng Pangulo sa natural cause. No? Pero kung sasadyain, that's what we are fearing for. Medyo magkaiba yun sa mga di. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. So, eto nga ang mga pinagsusulat ngayon na panayang kalat nito no, sa mga pages sa Facebook ng mga At sinasabi nila na tayo ay nag-iisip daw ng masama against them. Pero sino ba itong nagpapahayag na tipo bang handang-handa na ang kanilang sinasabi na hinirang na mamuno? Hinirang daw na mamuno eh. Ayan, sila may sabi niyan. Guys, sasaglit lang ako. Actually, sabi nga, ako'y nilalagnat pa, no? Pero wala, kailangan natin labanan. Hindi tayo pwedeng ihiga ng sakit, no? Ayan, so basahin nga natin itong inumpisa natin kanina. Ayan. Sabi niyang ganon, baliktad. Ayan. Para mas malaki-laki. The fear among Marcos Jr. supporters. The fear among Marcos Jr. supporters is not unwarranted. Their panic stems from the realization that their fortunes and privileges are tied directly to the president's continued power. For many, the current administration represents a shield against legal repercussions and a source of unearned advantages in the political and business arenas. The prospect of losing this protection is a nightmarish scenario that fuels their frantic defense of Marcos Jr. Okay, sabi nyo eh. Sabi ko nga, it's so hard to debate with them. No, when they are trying to point things out na they are the best and we are These supporters are acutely aware that a shift in power could lead to renewed scrutiny of their actions and potentially expose them to legal and ethical consequences. So the audacity of saying such, no? These supporters are acutely aware that a shift in power could lead to renewed scrutiny of their actions and potentially expose them to legal and ethical consequences. So it seems like it's happening now kay Digong, kaya sila nagwawala. Am I right? I think I am. This fear is the true driver behind their vehement loyalty and the reasons they react with such intensity to the notion of designated survivor. Kasi, unang-una, Manjay, ikaw na naman pala nagsulat nito. Please lang pag nagsasalita ka, on cam, may tissue man lang, huwag kang lulok ng plema, kakadiri ka. Kakakilabot kang tingnan tanda. No. React with such intensity to the notion of designated survivor. The designated survivor, no, if it will be based regarding just like sa US, no, kasi doon yan, di ba? Kaya nga sabi nga, itong si Sarah, nasobrahan yata ng kanonood ng Netflix, right? But yung kasing
nasa Netflix kasi kung titignan, doon papunta yun eh. It was assigned by the government, no? Na yung sunod-sunod na flow. Nabanggit nga sa atin kasi 4 lang. Akala ko nung una 5 kasama yung Chief Justice, no? Hindi pala, huminto lang pala sa pangalan nito sa Speaker of the House. So, the President, the Vice President, Senate President, then itong Speaker of the House. So, doon lang pala hihinto. Hindi pala kasama yung Chief Justice, no? So, kaya may napakinggan ko yung sinasabi ni Ping Lacson regarding sa bill na yan. Dahil nga, it turns out like a threat, no? Ito nga naging takbo. Itong tema na to, ng pagkakasabi ni Sara, that she's appointing herself. She's the one appointing herself, di ba? And they are continuously this ridiculed words or sasabihin natin na mga panulat nila ay talaga namang nandoon yung banta. You just have to read it between the lines. Pasensya na, lakas ng ulan. Biglang bumuhos. Reassurance amidst uncertainty. While VP Sara Duterte's statement may have rattled those with vested interest in the current administration, it is a move that ultimately serves the nation's best interest. When Sara was called for impeachment, the president supported her. Kaya kayo wala kayong ginawa kundi sasabihin na step down, impeach the president, di ba? Marcos resign, right? How the audacity of youth people to speak such speeches or statements like this? Na parang kinakabahan kami, sabi nga, if BBM will suddenly die naturally and Sara Duterte will take over, hindi naman kami magwawala. Right? But if it will be like a drama katulad nung nangyari kay Trump, right? Ako, sabi ko nga, when I'm trying to study regarding sa situation ni Trump, it can be two-way eh. It can be planted or it can be natural. Right? Ganun na sitwasyon eh. Hindi lang tayo pwedeng hindi magkakaroon ng conspiracy theory sa ganun sitwasyon. Diba? So, eto, pinagpipilitan nila that she is the one. May have rattled those with vested interest in the current administration. It is a move that ultimately serves the nation's best interest. Are you sure, Jay? It's the nation's interest or the DD shit's interest? You're a totally fucking joke. You're a joke. Bili ka muna ng tissue, may 1 million ka, wala ka malalalagyan ng tissue, pinagluwaan, nilolok ko lang ng plema mo. The audacity of saying such, di ba? A nation's best interest daw. It underscores the importance of stability and continuity in governance. Reassuring the public that there is always a plan in place to ensure the country's leadership remains intact. Ayan dito sa part na yan, nation's best interest. It underscores the importance of stability and continuity in governance, reassuring the public that there is always a plan in place to ensure the country's leadership remains intact. Unang-una, if something happens to the president, spare tire nga yung vice president, and Sara Duterte is a spare tire. Right? Si Leni Robredo, spare tire. Si Jojo Bina, spare tire. Eto mga hindi atin na BP, di ba? Wala, ganun lang. Kung ano na lang yung maisip nilang gawin para lang andyan sila, ribbon cutting. Right? But generally, wala naman talagang total mandate eh. The only thing is to remain. So, appointing herself that she is already a spare tire, it's on critical thinking. Medyo sabi nga, ano yung pinapahayag niya? Some people are taking it as a joke, but we are looking at it as a threat. Right? And you are writing such things like this, then sasabihin nyo, you are making such a statement, as kami yung kinakabahan. Kakabahan talaga kami. Bakit hindi kami kakabahan? May banta sa buhay ng Pangulo. May lahi kayong traidor. Gaba, mahilig kayong gumawa ng plot. Ang dami nga namatay na ayaw harapin dyan sa sa tawag dyan, sa EJK eh. Ang dami dyan inosente, patay. May remorse man lang ba? Wala. Diba?
It's not because ang sabi ng addict yun, ikaw gago ka, mas labala ka lang na maniniwala na, addict yan, kaya tama lang mamatay. Are you sure? 100% narinig mo lang, inuso ng isang sintusin tong kapitbahay niya dahil inuutangan na inggit o maasenso sa buhay, inuso sa pulis. Sinabi, addict, patay. O, tas maniniwala ka, okay lang, addict lahat yan. 20,000 people, addict lahat. Sure kayo? Paano yung mga inosente? Sana, sabi nga, di ba, sana pamilya nyo para maramdaman nyo yung pain. Parang yung sinasabi natin sa mga hospital. O, sabi ng mga bugok, soon to rise. Tanga, yung sa NKTI, nag-groundbreak na, nag-umpisa na construction, talagang tataas, tatayo talaga. Yung sa cancer center, ganun din. Anong gusto nyo pagkasabi, bukas nandiyan na? Ano yung magic? Ba't ang daming tangang mga DD shit? Ha? For those fearing the loss of Marcos Jr.'s power, this statement is a clear reminder of the transient nature of political fortunes. For the rest of the nation, it is a signal of stability, a promise that the government will continue to function and protect its citizens come what may. Ha? Sabihin talagang ready na daw mag-take over si Sara. Yun ang pinaka-context niyan eh. 'Di ba? Ready na si Sara. Ayan nga ang picture eh. Naglalaho na ang figura ni BBM. At si Sara na 'yon naka-take over. 'Di ba? Ganyan sabi nga, ganyan yung mga ano to. Nagke-create kayo ng premonition by your own. Right? Oh. Ito pa isa sabi, so, panay sulat niyan eh, di ba? Oh, no, 12. Ang hinirang mamuno. Wow, palakpakan natin. Ang hinirang mamuno. Hinirang palang mamuno. Ba't hindi siya tumakbo ng pagka-presidente nung sinabi tumakbo siya? Para naging Marcos versus Duterte, hindi BBM Sara. Right? Ang hinirang mamuno. Oh. Designated survivor. Pinas Max Cine. Pelikula based on scientific fundamentals. May pag ganun pa. Itong mga yung mga eme ng mga hayop na to, no? 'Di ba? Fujiwara syndrome, number 1. 3 magkakasunod na bagyo papasok at magsasanib ng lakas ngayong buwan. Hintayin namin na, sabi mo ngayon July yan na kapag nangyari ito, marami ang mapeperwisyo at hindi malayong magka-storm surge gaya ng Yolanda. Gagawa pa sila ng pananakot. Ano napapala itong mga hayop na to? Philippine fault lines are very active. Matagal na. Bata pa ako, hindi pa ako tao. Active na yan eh. Kailan ba naging hindi active yan? Hindi pa ako tao, active na yan eh. Oh, yan nalalagay pinananakot. Diba? Walang puknat ang galawan sa ilalim ng lupa. Talaga naman, sa Japan nga, mayak ang lindol. Pag hindi lumindol doon, kakaiba. Tanda mo na, Jay, tatanga-tanga ka pa. Mula ng mga dagundong ng 3, 4, 5 na magnitude 3, 4, 5 hanggang kamakalawa ay higit sa 7. Oh, sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maganda para sa Big 8 or more sa Marikina fault line. Kailan pa sinabi yan? Diba? Lagi naman sinasabi, kaya nga sabi, maging handa. O, sino ba kumukontra sa pagiging handa? Naghahanda ang gobyerno, kontra kayo ng kontra. Kung di ka ba naman malaking tangang matanda kang hikain ka. Diba? O, ayan daw. Yan daw mangyayari. Diba sa Yolanda to? O, prepare for a magnitude 8 earthquake. O, kailan pa to ipinost? Ayan daw yan. O, tadanda na sa buong Pilipinas. Yan daw yung fault line. Di wow. Sabi nga maging handa. Di kung oras mo na patay, sana nawa mauna kayo. 'Di ba? So ang hinirang mamuno. So ang kailangan bago daw mangyari yan, ang kailangan mamuno si Sara. Bakit mapipigilan ba ni Sarang mangyari yan? Will Sara be able to stop? Ano yan? Sabi nga ni Kibuloy, 'di ba? Kaya niyang pahintuin ng delubyo. Hawak niya ang kaluluwa ng sanlibutan. Sabi ko nga, di ba, kung totoong anak siya ng Diyos, anak ng teteng na yan. Di sana magmula kay PBBM, di ba, pinagpipisil niya na yung mga ilong, di ba? O yung buong pamilya ng mga Marcos, di ba? Kinitil niya na, di ba? Dinurog niya na yung mga kaluluwa nito, di ba? Dapat nga lahat ng kumukontra sa kanya, lahat ng kakapulisan, di ba? O sila lang matitira, patay lahat ng tao sa mundo, sila na lang ang mamumuno yung 6 na milyong baliw na members niya.
na pinagpipilitan na sasabihin na hindi raw fugitive si Gibbs. Di ba? Oh, what are you saying? Ang hinirang mamuno. The fuck? Sabi, okay, kaya niya, stop. Yung Fujiwara syndrome, sisigaw si Sarah. Ipinasa na ba ni Gibbs sa kanya yung kapangyarihan? 100% ng kapangyarihan. Parang yun si Eugene. Right? Parang kay Eugene no? Di ba? Binibigay ko 100% ng kapangyarihan ko sa iyo, Sarah. Ganon. Jay, the audacity of saying such, andyan sa mga binibitawan nyo, yung mga pananakot na handang-handa na si Sarah para mamuno. So, natural kabahan kami. You might play it that what do you call this? That dirty. Kasi wala na kayong maisip Kasi kung sasabihin na i-impeach, aandar ba yan? Right? Nga 38 pa rin yung lagnat ko Baka lang kasi baka lang kasi lumabas bunso. Di ba? Ayan. Kayo nagsasalita It's according to your words. We are just basing these things according to your words. Di ba? Sabi nga yung nga lang maliit na problem, sabi nga, di ba, sabi ni Gibbs, yung kaso daw maliit lang. Liitan natin. Yung educational crisis, maliit lang yun. Kung talagang magaling siya, sana man na ipakita niya sa 2 taon dyan sa DepEd. Napagod ako ng katatanggol Sa loob ng 2 taon sa DepEd, napagod ako sa mga co-parents ko. Pinagtatanggol ko. Naganda utal-utal na ako. 4 na ba ko ipinagtanggol sa TikTok? Lintik na 125 million, tapos walang lumabas. Tapos biglang-bigla, kung ano na pinagsasasabi. Kailangan daw ng kalinga, sabi ni Harry Roque. She cannot speak directly regarding interviews. Right? Nakaraan, may interview. Paano kung nasa international community? Magbibisaya pa rin. Hindi ko pwedeng i-underestimate ang mga Bisaya. Magaling kayo mag-English Misis ko, Bisaya taga Zamboanga to But I think, speaking such na ganito, andyan yung pananakot nyo. Kayo ang nananakot. Right? You are the one guilty, hindi kami. Dito sa mga tema nyo. Ano sinasabi? If anything happens sa President, as Vice President, she is designated survivor. Tanga! Ito pa, comment. She is already designated as a replacement. A designated survivor is a person na itinatago. Naintindihan nyo ba yung designated survivor? Ito kasi makapag-comment lang. Di ba? Sabi ganon, I hope it will not happen as in the movies, but in reality, the people should react now or do something before the people will be out of control. Gagawa talaga kayo. Di ba? Pag yan, sabi nga you will create. It has been prophesied that BBM will not finish his term. Wow, prophesied. Saan mo nabasa? Lucky for Sarah is the PP and she is indeed the designated. Ang tatanga sa konteksto, no? Di ba? She appointed herself. She don't need to appoint herself because she is already a spare tire. Sabi na itong isa, Sarah's ultimate dream but a nightmare for all righteous Filipinos. Indeed. Di ba? Meron pang sinabi rito They're having panic attack. The eagle finally cut the fake unifying cord abused by power to be and their clingy ambitious trapos. Nakakatuwa lang yung mga komento rito The Pollen of the Philippines. Hindi yan movie. Huwag kayong masyadong epaliptic. Hindi yan movie. Masyado kayong epaliptic. Sabi ng isang comment, sa araw ng SONA, kakainin ng lupa ang buong batasan kasama ang mga mapanupil. Thy kingdom come. Thy kingdom come.
Janet Haena. Isa kang tanga. Alam mo kung bakit? If thy kingdom come, ibig sabihin that's the end of days. Kasi ang hilig niyong magagamit ng mga in Jesus name, ng mga Bible verses. The fuck? 'Di ba? Ano ninyo? Anong tema nyo? Para kayo mga kabanal-banalan. Puro kay banal na aso, santong kabayo. Oh, may, 'di ba? In Jesus name, ha? Gagamit ng mga ganong kadramahan just to pretend. Hello people. Di ba? Ano it's totally irritating, right? Silang gumagawa kaya nga sabi ko nga, it's already there. No. Tayo ay nakakaramdam ng pag-aalala. Sino nagpapanik? Are we panicking? We are not panicking. Oh, yung nagsasabi na si Daddy Rick bayaran. Ba't ako magpapanik? Oh, eto, pambiling ang gamot, wala ako eh. Kaya kung bayaran ako, di ba? Pakisabi nga sa akin kung saan yung payroll na yan kasi mula pa nung kampanya, bayaran na ako. Hinahanap ko eh, para makasingil ang sweldo. Dito nga sa YouTube, bihirang makachamba makasweldo eh. Puro kayo bayaran. Si Jason sa may 1 million yan. Buwan-buwan. Kaya kahit sabihin pang ibenta niya sa impyernong kaluluwa niya, pwede. You earn 24 million, tas lagi ipamumuka, ako isang hamak na magsasaka. Di wow. Di ba? Paano pa yung mandodo sa hilera na yun, do sa mga sinasabi ng mga nadyadyaan sa Semanyak. Right? Oh, yung isang, ano pala siya, physician pala si pangalan no? Akala ko, dermatologist, si Baduy. O, physician, di ba physician? Yung mga nag-o-opera, tama ba ako? Bila siya naging psychiatrist. Oh, di ba? Aminin mo na kasi, sabi ko sa inyo, inahanap ko yung 4 billion na yan. Lintik na 4 billion yan. Di ba? Oh. Kayo itong gagawa ng drama nyo, sa bibig nyo magmumula yung mismong punto de vista, di wow. Right? Oh. Yung sinasabi sa hula kayo ang babanat sa punto nyo manggagaling. As kami natataranta, kayo natataranta dahil hindi nyo malaman kung paano nyo ise-set up yung nais nyo mangyari. Kaya kami kinakabahan. Dahil doon sa mga maaari nyong gawin na hindi ka nais-nais. Oh. Ano na talaga sasabihin nga baka biglang mabaliktad yan. Oh, baka biglang ka makakita ng isang vice president pagka hindi nagtagumpayan nakulong. Kasama ng kanyang dating ex-president na tatay. At lahat-lahat kayo. Make the move, sabi nga. Kasi that will create chaos sa bansa Di ba? Oh, pero sabi ko nga, if BBM suddenly had an heart attack, wag naman sana, knock on wood, di ba? Natural death. Sara will take over. Hindi naman kami magwawala, di ba? Oh, hindi kami magwawala. Ba't kami magwawala? That's the system of the law. Pero sasabihin na magkaroon ng parang yun nangyari sa US. Sabi ko nga yung kay Donald Trump, I am not totally, I don't totally 100% agreeing with the situation na hugging lang. Wala Yeah? Yung sinasabing bumaril daw, patay if it is really the person. Kasi madaling gumawa ng conspiracy theory. It's always the left and right. Right? Oh, the right and the left. Ito talaga yung papel ng na nilalagnat Ayun lang. Yun ang kanilang yun ang kanilang mga pinagsasasabi. So, be it, pansit. Hay, buhay. So, sa muli, maraming salamat po sa ating mga nakasama dito sa ating mabilisang live, no? Pinilit lang para mailabas itong inis. Baka kasabay nito ay lumabas yung init ng katawan.
Maraming salamat po. Sa muli ito po si Daddy Rick na nagpapaalala. Ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan. Bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingats. Kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. Have a good night, everyone. Hope to see you tomorrow. Ciao.